Ay, grabe. Patapos na naman ang araw ng February 2. And nakakatuwang isipin na ang dami mong nagawa. Hindi ko nga maintindihan sa ibang tao bakit gustong-gusto nila walang gagawin. Ang sarap kaya marami kang ginagawa. Kasi the moment pag umuwi ka ng bahay mo at natulog ka, ang sarap lalo ng tulog mo. And nakakatuwa lang isipin kasi kanina sa dami ng taong nakangiti at na-inspired ulit. At lalong nakakatuwang isipin na isipin mo na lang kung hindi ko ginawa ang networking, ano kaya buhay ko. Kinabahan man ako dati, nagduda din ako, kaya lang sabi ko, hindi mo naman malalaman ng isang pagkain kung masarap kung hindi mo kakainin. Kaya networking, hindi mo rin malalaman kung magiging successful ka kung hindi mo susubukan. Sinubukan ko, nakakatuwa lang ng sobra, alalang-alala ko, sobrang pag-idolize ko sa mga businessman. Nakasabay ko kanina si John Go Hong Wei na may-ari mismo ng Robinsons at may-ari mismo ng Cebu Pacific. Kaya sabi nga talaga nila, the moment gawin mo lang yung dapat mong gawin, makukuha mo talaga yung mga gusto mo. Kaya para sa akin guys, nakaka-excite ngayong buong araw na to. I'm sure bukas mas lalo pang nakaka-excite sa mga susunod na araw. Kaya para sa akin, siguro ang pinaka-last na pwede ko na lang sabihin sa inyo. Mangarap kayo ulit. Mangarap ulit kayo na huwag niyong limitahan sarili niyo kasi alam ko at darating ang oras, yung lahat ng ini-imagine mo, magiging reality din pagdating ng oras. Power. Yun, swerte. May goal ako eh. Goal ko 2018. Kumita man lang ako ng 1M per day. Yun ang goal mo. Now, sabi ko hindi ko siya magagawa if I will have the same sipag 10 years ago kung ulitin ko. Hindi eh. Kasi ang labanan nga, hindi sipag eh. Ang labanan, sistema. If you have that kind of system na doon ko naisip yung Jailing Project. Tapos nakita mo naman paano ako nagsimula, magkaklase tayo. Arin, alam mo naman hindi ako isang pinakamatalinong tao doon. Pero bro, ano lang, ang buhay ngayon, diskarte lang. Kung wala kang diskarte, lalamunin ka ng buong-buo ng system. Ang pinaka nagiging mali ng karamihan, gustong yumaman agad. Yun ang pinakamali. Kasi dapat, ang goal mo, ma-improve ka muna as a networker. Kasi bottom line, pag pag-aaralan mo, lahat ng highest pay, so kahit anong industriya, sila yung nag-excel, magagaling sila. Parang basketball. Para kabayaran sa laro mo, dapat professional basketball player ka. And ganoon din sa network. Ang kaya kong maipangako sa'yo, pag ginawa mo talaga ito ng diretso at ng maayos, malayo talaga mararating at kikitain mo. Pero hindi ko pinapangako 3 months, 6 months sa yaman. Hindi. Kaya dahan-dahan eh. Siya dapat ang upline ko kasi nagpaparecruit ako sa kanya, hindi naman ako na-recruit. Hanggang after 2002 yun, hindi ko yung makalimutan. Tapos after a year yun, na-involve na ako sa networking.
dati nung nagne-network ako, pag nasa hataw mode ako, talagang gusto ko kalbo, semi-kalbo. Kasi pag semi-kalbo, hindi ka mag-aayos ng buhok. Buti itong gupit mo, parang hindi nga lang semi-kalbo, pero yun nga, hindi rin kailangan, kasi pag tulog ko, ganyan pa rin ang ayos. Pag-iisip ko, ganyan pa rin. Sayang kasi nung oras na mag-aayos ka pa sa buhok. High school ako dati, 30 minutes. Gel. Para lang mapatayo mo yung buhok mo. Gagano mo isa-isa. Tapos may namali ka lang na isa, teka lang ulit. Sa susunod, pag malaki na grupo nyo, dun ka na pwedeng mamili. Kasi katulad sa akin, pag ang mga sagot mag-iisip, sige, mag-isip ka na, bahala ka buhay mo. Hindi ko na pinagtsatsagaan kasi gusto mong yumaman, tapos parang lahat na lang pinoproblema. Nagbibigay na nga kami ng opportunity na isang bagay na pwedeng magbago buhay nyo. Tapos after nun, pati pang joy nyo, parang kami pa mong problema. Di ba, baliktad? Di ba, dapat? Ang pinag-uusapan na natin na mas maganda ngayon is, paano nyo gagawin ng network na habang nagtatrabaho kayo. Parang ganito yan. I'd rather have 1% sa 100 na tao rather than having 100% sa isang tao. Kasi yung isang taong yun, pag napagod, ubos na yung 100% mo. Sa 100 na tao na tigwa 1%, mawala man yung isa, meron ka pang 99%. Yun ang labanan ngayon. Kahit gaano kayo kagaling pag napagod katawan nyo. Pag nagkasakit kayo, may kita pa kayo? Kaya ang simulan sa start. Alam mo, napakaswerte nyo. Bakit? Ito na lang, hindi sa pagtataas ng upuan. Lahat ng ina-advise ko sa inyo, took me a lot of books, a lot of seminars, iba't ibang taong kausap ko para mag-come up ako sa ganitong knowledge. Kung sa ibang tao, may bayad ng kada salitang ganito. Sa inyo, libre nyo pa nakakuha. Ganun kayo kaswerte. Kaya huwag nyo sayangin yung opportunity na to. May tanong saan, hindi ba ako napapagod? Yung kanina, yung mga ngiting nakikita ko sa mga taong nagpaka-picture, yun na yung pahinga ko. Ibig sabihin, because of that smile, sa daming tao nagbabago ang buhay, dun kami mas lalong na-motivate magsipag. Hindi na to para sa akin, para sa inyo to. Save for the rainy days. Negative yun eh. Bakit ka mag-save para sa emergency? Hindi ka ba pwedeng mag-save para sa investment? Hindi ka ba mag-save para lang gumanda buhay? Bahay kubo. Di ba? Bakit hindi na lang bahay mansion? Pwede naman gano'n. Mas maganda pa sana. Nasanay lang tayo, na-orient lang tayo masyado sa negative. Rather than dapat dun sa positive. Hi guys! If you like my videos, click subscribe below for more updated content. Don't forget to share!